Francisco, actually Paulo Ortega the Fifth. Kasi yung Ortega talaga mga taga La Union yan. Congressman-elect sa 1st District na La Union at House Deputy Majority Leader. Walang iba kundi si Congressman Paulo Ortega the Fifth. Congressman, good morning. Good morning, sir. Magandang umaga po, sirs. Mga tito. Basta po. Good Sir morning, Danny and Sir Robert. Oo, maraming salamat sa pagpapaunlak ha. At least kahit na very early in the morning nakasama namin kayo. Dahil marami kaming pwedeng hingiin sa inyo ng mga, let's say, developments from the House. So tama ho, no? Na-discuss lang namin ni kasamang Robert dito kanina na na-move, di ba? Yung pagpunta ninyo, yung prosecution panel ng House sa Senate na supposed to be June 2, naging June 11 na ho, di ba? Oo. Oo nga po na-receive yung sulat po kahapon. So, ayun nga, babalik po ako dun sa mga previous statements ko na leadership call po talaga yan, nasa Senado po talaga yan. Pero syempre, parang nabitin na naman po tayo ng isang linggo. Oo. So, eto nga, bali, ang papasok pa rin dito by June 11, ito pa rin, yung 19 Congress pa rin, di ba? Tama? Opo, sir. Opo. Pero doon sa adjustment na yun, sir, may nakikita ba kayong problema or pwedeng maging problema dahil sa ginawang last day yun ang session nyo po Oo, ng 19 Congress, di ba? Ang iniiwasan lang po naman natin, pag nagkaroon sana ng aberya, meron pa pong ilang araw sana po para may adjustments po. Pero more on naman po yan, parang admin matters lang po, parang babasahin lang po yung mga merits, yung laman po nung impeachment. Pero sana mabigyan po ng kaukulang attention at oras kasi pag nagtapos na po yung session, considered na po na CNDA yan. So wala na pong kahit anong movement sa 19th Congress. Pero binigyan naman po tayo ng oras, alas 4. Siguro po yung prosecution, yung mga prosecutor po, mas maganda na po na mas maaga po na pumunta sa Senado. Yun nga rin po, ang medyo may conflict din doon kasi closing naman po namin din sa Kongreso. I see. Oo. So, na-move na. Hello. So, bali. Hello. Medyo Hello. Ayan. Okay po, narinig ko po kayo. Ayun. Lang sandali. Okay. Tapos, hello, narinig niya kami, Congressman? Oo. Opo, sir. Narinig ko po kayo. Medyo nagkakaroon lang ng problema sa ating sound system. Pero, yun nga, na-move ng June 11. Pero for now, bali, yung, di ba, may isa lang daw ang magbabasa ng 7 articles of impeachment. Parang nag-agree na kung sino ba. Sir, alam niyo ba kung sino? Yung parang naatasan na magbasa? Oo, sino? Oo. Hindi pa po namin alam actually, pero ideally dapat one of the prosecutors. Pero hindi naman po kailangan na prosecutor. Kahit na representante po ng Kongreso, okay lang po. Pero Congressman, ito importante. Alam ko, ikaw yung nagbigay nitong huling development dito na marami pa nadagdag na mga pangalan dito sa mga naging nag-beneficiary nitong confidential fund. Supposedly, ni Vice President Sara Duterte. Talagang yung mga names medyo nakakaano rin parang masyadong intriguing di ba? Na iba parang kapangalan ng mga senador, di ba? Yung apelyido, di ba? Oo. Para sumasabay nga po sa trend ng eleksyon Para line up po ng Senado yung Para line up po ng Senado yung mga napalabas. Pero again, verify naman po natin to sa PSA and yun nga, same po yung trend. Wala pong birth, wala pong marriage, saka wala rin pong death certificate. Tapos ang balita namin at saka dun sa statement na rin ni Congressman Joel Chua na chair ng House Committee on Good Government and Public Accountability, tama ba? 405 out of the 677 names supposedly beneficiary nitong confidential funds ng Vice President walang birth records? Walang ganon record sa PSA? Opo, sir. Tayo naman po doon sa committee, lahat po ng sinubmit sa committee, bine-verify naman po nung committee bago natin yung nga po ilabas po yung mga pangalan na yan. Saka doon pa lang po sa mga pangalan na yan, saka yung trend po nung nakikita natin since the start of the hearings, talagang red flags na po yan red flags na lahat yan. Even kaya nga po may disallowance. Saka ang pinakamalaki pong question dyan, yung money trail po, saan napunta yung pera.
So bali yan talaga ipoprove ng prosecution, no, dahil umaabot pala ng almost 500 million na confidential funds na dapat na disburse in 2023. Tama ba yung datos? Opo sir, opo. Oo. Kaya nga po naniniwala din ng prosecution team na malakas po talaga tong kaso ng Opo. mga different yung mga lalo po sa confidential funds, isa po sa pinakamalakas yan na ebidensya saka articles po. Congressman, may naka-schedule po kayo na binanggit ng una na itong Quadcom ay magpapatuloy yung mga pagdinig. Meron na po ba kayong final na schedule kung kailan ito at sino yung ini-expect natin na haharap? May initial na po pero yung mga bisita po, yung mga resource person hindi pa po namin napag-usapan kung sino yung final na roster ng mga may imbitahan. Pero definitely po magkakaroon po kami ng isang hearing pa po ng Quadcom at yung nakaraang napag-usapan po 2 weeks ago isa pa pong Tricom. Yung sa ating mga sa fake news saka sa mga vloggers po. Opo. Ito pong inilabas na mga pangalan na medyo umahawig po sa pangalan, apelido ng ilang mga senador. Kung meron pa ba kayong ibang tinitingnan pa na mga pangalan na po pwedeng gamitin pa rin ninyo sa trial? Actually yung sa hearings po sa Good Government, na-mention nga po namin to nung huli. Maganda po tignan din yung angulo na tignan naman po natin yung mga nakatanggap. Yung mga totoong tao po na nakatanggap. Kasi baka meron din pong angulo doon na sige, nakatanggap si John Doe. Tama ba yung amount na natanggap niya na nandun po sa declaration po? Yun po yung isang tinitignan din na angulo. Hindi lang po yung mga walang pangalan saka walang pagkatao. So, we are looking at that angle din po. Doon po sa committee, siguro po mas more on closing na po yung sa committees Closing na po ng 19th Congress yung gagawin ng committee. Pero hindi naman po ihinto yan kasi maaari po nilang gamitin yung for further evidence po sa impeachment po yun na gagawin sa trials po kung meron man additional na ebidensya po na may present. Congressman, ano po ang reaction ninyo sapagkat may ibang mga senador po na na-interview na rin po ng media at sinabi nila na inaaral nga nila yung impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo, nagpatulong sila sa iba mga justices para sa appreciation ng mga ito. Yung iba po sa mga senador ngayon, kung ang pagbabasehan daw ay yung complaint per se, ay medyo nahihinaan sila, including doon sa attachment ng mga evidences. Ang panel of prosecutors po ba ay may inihahanda na iba talaga mga concrete evidence na magdidiin sa sa Vice President po natin? Hindi po ako direktang kasama doon sa preparations po ng prosecutors. Opo. Pero very confident po yung mga prosecutor natin even our private prosecutors na tumutulong sa team. So tayo naman po as part of the Quadcom sa Committee on Good Government. Nag-hearing po tayo nakita po natin na karamihan po doon sa mga concerns at sa mga part po ng impeachment na yon, hindi po talaga nila nasagot at hindi sila nakapag-provide po ng mga sagot. So, again, sabi ko nga po, marami pong ito pong panahon na ang dami ng political opinions, ang daming legal opinions, ang daming actually kahit common tao po may opinions na rin. Pero sabi ko nga po nung nakaraan na interview ko, Opo. gusto po natin to nabuhay yung usapan ng impeachment, buhay po yung usapan ng mga ganitong issues. Kasi the big question is a question of accountability po talaga. So wini-welcome po natin lahat yung mga Okay. Yung paghahanda po. Isa pa, Kok, ano po ang take ninyo sapagkat paulit-ulit po na sinasabi ng Pangulo kahit po nung lumipad siya for the ASEAN Summit na hindi siya pabor, di ba, sa impeachment complaint. Ano ang effect nito sa paghahanda naman ng Kamara dahil nga po nasa Senado na ang bola ngayon? Consistent naman po yung Pangulo doon. Actually, di ba nga yung linya po niya na a storm in a teacup. Pero nag-hearing nga po ang Kongreso, pinursu po, na-impeach po siya sa Kongreso. Ngayon nga po, talagang nasa Senado na po yung bola. And sabi ko nga po, leadership call na rin po yan. Saka, yan na po yung masasabi natin na yan po yung responsibilidad na rin nila sa taong bayan na
ituloy na po at maumpisahan na po tong trial na to. Oo, bali speaking of, sabi nyo, gusto nyo talagang tuloy sana ang usapan para di ba yung malaman very particular ang mga tao kung ano nangyayari sa impeachment. May nilabas ho ngayon lately ang Stratbase, di ba? Yung group ng survey, May 2 to 6, 1,800 registered voters as respondents. Ang findings ho talaga nila parang suportado yung grupo, karamihan ng mga Pilipino gusto nila ma-address at may accountability dito sa mga impeachment charges laban ho kay Vice President Sara Duterte. So, tingin ko parang feeling nyo rin ho ba na talagang somehow this is a very good development from your end? Oo. Oo naman po. Sabi ko nga po, kasi ang dami pong hindi na sagot during the hearings. Oo. Puro parang naging medyo circus po yung dating ng hearings dahil napuno po ng parang diversionary tactics, palihis po yung mga sagot, tapos may part pa po na ayaw mag-oath. So, sa tingin ko, sabi ko nga po, ito na po yung perfect na venue na hindi lang po para dun sa prosecution, even for the defense, na sagutin nila ng maayos at i-open up po sa taong bayan yung mga, para matigil na po yung mga tanong, matigil na po yung mga at malaman po natin yung katotohanan. At higit po sa lahat, sabi ko nga, saan napunta itong mga pera na to, yung paper trail ng mga pera na to, para once and for all, masettle na po yung mga issues na to. For now ho ba, ano ho ba ngayon ang nangyayari sa leadership ho ng Kongreso? Dahil kayo, Deputy Majority Leader, nakaraan lang nakausap namin ng isa sa mga kasama nyo rin, binabanggit niya na Speaker Romualdez still has the numbers for now at wala hong pagbabago sa leadership? As per the speaker po, super majority po yung mga nag-pledge na po ng suporta. Tuloy-tuloy naman yung mga coordination sa meetings po with the party leaders. Usually naman po sa panahon ngayon, like the previous term po, karamihan po niyan medyo admin matters po, like yung mga komite, yung mga members, mga ganun po, more on admin matters po, kasi syempre po yung mga iba't ibang partido po, meron din po sila yung mga gustong priority measures, yung mga priority legislation po na sinusulong po ng specific na mga congressman. Sa ngayon po, yun po yung ina-address sa mga iba't ibang meetings. At nagmi-meeting na rin po syempre yung mga kanya-kanyang partido para maayos din po yung mga admin concerns. Sa inyo ba sumapi yung dahil nakausap ko si Congressman Erice, yung mga ilang LP members supposedly sumama raw sa majority ng super majority. Ano ba ang update so far sa doon sa LP? As per the interview po ni former Congressman Erin Tanyada, tinable daw po muna nila kasi inaantay po nila na mag-decide sila sa whole kasi wala pa po daw si Senator Kiko Pangilinan. But again, sabi ko nga po, na sila po yung magde-decide doon kung ano po yung decision nila. If they will remain a bloc, they will join the majority, or they will join the minority po. Nasa sa kanila po entirely yun. Pero sabi ko nga po, veterano po itong mga legislators na pumasok from the LP. So, kahit saan naman po sila, kahit ano pong piliin nila na kung magma-minority sila or majority, with regard po sa legislation, saka yung sa debate, saka prioritization ng mga measures, malaking po silang tulong kasi nga po, yung wealth po ng experience nila, saka sabihin na natin na yung sabi nila sa pagsusulong po ng mga inisyatiba sa kabatas, magagaling po rin tang mga kasama nating na senador from the Liberal Party po talaga. Okay. Sige po. At maraming salamat sa mga insights nyo at saka welcome at saka sana good luck doon sa mga natin House Prosecution Panel sa June 11 when they present it to the Senate yung 7 articles of impeachment. Maraming salamat po. Salamat, sir. Maraming salamat po. Magandang umaga.